Alala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan at hanggang kamatayan na hawakan mo yan. Alamin natin ang hinihingi natin at manatili tayo sa hinihingi natin, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasunog sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at inahangad sa Panginoon. Layunin po ay i-remind po tayo patungkol po sa ating pong ginagawang paglilingkod, sapagkat kung minsan sa sobrang busy natin, sa sobrang dami natin mga pinagkakaabalahan, ay nalilimutan po natin ang mga fundamentals, mga kapatid, o mga panimulaing mga aral ni Kristo, o panimulaing mga aral na nasusulat po sa Biblia. At sa oras pong ito, ang ating pong papag-aralan ay pinamagatang ang buong katungkulan ng tao. Praise the Lord. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kaatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yeah. So mga kapatid, ang aral po sa Lumang Tipan, sa Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. So ang itinuturo po sa talatang ito ay ang magkaroon po ng takot ang tao sa Diyos. Matapos po matakot ang tao sa Diyos, mga kapatid, kailangan po ng tinatawag na paggawa. Ano po yung paggawa, mga kapatid? Kailangan niyang sundin. So yung pagkatakot, kailangan pong manalaytay po sa atin, at yung takot po na yun, mga kapatid, ay magtutulak sa atin na sumunod sa kanyang mga kautusan. Bakit po, mga kapatid? Itong bagay na ito, mga kapatid, na binanggit, ito daw po, mga kapatid, ang buong katungkulan ng tao. So kaya tayo nabubuhay, mga kapatid, upang tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos at sumunod po sa kanyang mga kautusan. Ngayon po, mga kapatid, kapag tayo po ay walang takot sa Panginoong Diyos, hindi po ito mapapabuti sa atin, o hindi po tayo mapapabuti dito. Bakit po, mga kapatid? Kahit kung ikaw po ay mawala ng takot at wala talagang takot, hindi mo magagawang sundin ang kanyang utos. Sumanit sa ating pong panahon, mga kapatid, marami po sa mga mananampalataya, mayroon namang takot pero hindi po sapat para sumunod. Ito po ang medyo alarming sa ating pong panahon, mga kapatid. May takot naman ang mga mananampalataya, ngunit hindi sapat para sumunod. Bakit po, mga kapatid? Kaya hindi po nakakasunod ang tao dahil po sa tinatawag na kakulangan, sa tinatawag na pag-ibig. Bakit po, mga kapatid? Ang sabi po sa John chapter 14 verse 15. Pakibasa po kung inyo pong makita. John chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. So dito, mga kapatid, ginamit po ang salitang kung. Ang salitang kung ay nagbibigay o nagpapakita ng tinatawag na kondisyon. Halimbawa, mga kapatid, mayroon kang anak at ang anak mo ay masipag, matalino. Ngayon, sinabi mo, anak, pag naipasa mo ang exam, kung maipapasa mo, so gagamit ako ng salitang kung maipapasa mo ang exam, bibigyan kita ng regalo. So yung kung, mga kapatid, ay nagpapahayag ng kondisyon. Gayon din, mga kapatid, sinasabi, kung iniibig ninyo ako, okay, gumamit po siya ng salitang kung iniibig ninyo ako, ano sabi? Susundin nyo. Tama? Sige, pakibasa ulit, brother. Praise the Lord. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin, mga kapatid, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, ginamit po dyan ang salitang mga. Plural po yan, hindi lamang po isa. Na sa ating pong panahon, mga kapatid, ako po ay nagsasalita para maintindihan ng lahat
yung mga bagay na nagiging kakulangan po natin sa tinatawag na paglilingkod. Yung mga utos ni Kristo na gumamit po ng plural, mga, ay pinipili lamang po ng marami sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, maglilingkod lamang po sila sa paraang kaya nila, at kapag hindi po nila kaya ang ibang kautusan, ay hindi po nila susundin. Sa marami pong mga kadahilanan, maraming mga, tawag dito, mga, ano ba yung tawag yan? Marami silang mga reasoning, kung tawagin mga kapatid. Ngayon, ulitin natin. Kapag ikaw po ay may takot sa Diyos, na legit na takot, ikaw po ay susunod sa Kanya. Bakit ka susunod sa Kanya? Dahil meron kang tinatawag na pag-ibig. Ngayon, balikan natin. Kung ikaw po ay walang takot sa Panginoon, bahagya ang takot mo sa Panginoon, hindi po nakakapagtaka na ang susundin mong salita ng Diyos ay iilan lamang, base sa iyong kakayanan, base sa iyong kagustuhan. At dahil sa iyong pagpili o pamimili ng iyong pagsunod sa kanyang utos, ang pag-ibig mo sa Panginoon ay hindi po buo. Dahil kapag ang tao po ay mayroong pag-ibig na buo, ang sabi ng Biblia, susunod po yan sa kanyang mga kautusan. Ngayon po, mga kapatid, sa usapang takot, kita nyo? Sa usapang takot, mga kapatid, dapat po natin maintindihan, mayroon tayong kailangang ikonsidera. Ano po yun? Paglabas po sa paglilingkod, usapang paglilingkod, gaya po mga kapatid, nag-i-struggle po sa pinansyal, nag-i-struggle po mga kapatid sa kanilang mga buhay-buhay, dumadating po sila sa takot. Takot mawala ng pinansyal na pangangailangan, takot po silang mawala ng kaibigan, takot mawala ng trabaho, to the point na yung takot na yun ay mas malaki kaysa sa takot sa Diyos. Hindi makapaglingkod dahil takot mawala ng trabaho. Hindi makapaglingkod, takot mawala ng kasintahan. Hindi po makapaglingkod sa ating Panginoon, takot mawala ng pera. Dahil may mga bagay po sa buhay ng tao sa ating panahon na natatakot silang iwan ang mga bagay na yun dahil ang sa tingin po nila, yun po ang katungkulan ng tao. Hindi maiwan ang salapi. Kaya sabi ng Biblia, ang mayaman mga kapatid ay mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Dahil mas natatakot silang mawala ang kayamanan kaysa mawala ang Diyos sa kanilang buhay. Actually, kaya nga nilang i-deny, kaya po nilang pawalang kapuluhan ang pagsunod sa Panginoon dahil sa pera. Dahil akala nila, sila ay nabubuhay, ang katungkulan ng kanilang buhay ay nakatuon lamang sa pagpapayaman. Ngayon po mga kapatid, ano po ba ang tamang takot na dapat na mangyari sa atin? Instead na katakutan po natin ang mawalan ng pera, mawalan po mga kapatid ng mahal sa buhay, mawalan ng trabaho, mawalan ng kung ano-ano, ano po ba, saan po ba dapat, ano po ba ang tamang takot na dapat po nating malaman sa oras na ito? Basahin po natin ang Luke chapter 12 verse 4 hanggang 5. Praise the Lord. Luke chapter 12 verse 4 to 5. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay na katawan, na pagkatapos niya ay wala na rin silang magagawa. Verse 5, Dadapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbilid sa impyerno, magbulid sa impyerno. Tunay na sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Okay, nakita nyo, narinig nyo mga kapatid. Ang sabi sa usapang takot, wag daw po nating katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit pagkatapos pumatay ng katawan ay wala naman ang susunod na kayang gawin. At nililinaw po ng Biblia kung saan po daw dapat tayo matakot. Matakot daw po tayo mga kapatid sa Diyos. Bakit? Kaya niya pong patayin tayo. At hindi lamang po basta patayin ang ating katawan, kaya niya pong dalhin ng ating kaluluwa doon po sa kaparusahan, which is yung tinatawag mga kapatid na impyerno. Ganun po ka nakakatakot at dapat katakutan ang ating Panginoong Diyos. Nakita niyo mga kapatid?
Ang pinagpapalit po ng mga tao sa ating pong panahon ay yung mga bagay na kung saan may limitasyon. Ano po ibig ko sabihin? Halimbawa, dumadating ka sa isang sitwasyon na subukan mo lang maglingkod sa Panginoon. Subukan mo maglingkod. Huwag ka nang babalik sa bahay. Kung ikaw po ay anak, huwag ka nang babalik. Kalimutan mo na kami ay iyong mga magulang. Natatakot ka. Natatakot ka. Bakit? Takot ka kasi na mawala ka sa piling ng magulang mo kasi hindi mo alam gagawin mo. Paano ka kakain? Saan ka matutulog? No? Kung ikaw naman po ay natatakot sa mga mamamatay tao, mga kapatid, pinapakita rin ng Biblia na ganun ang bagay na dapat nating katakutan na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? Doon po sa ating mga hinihalimbawa, lahat po ng bagay na pwede nating katakutan, meron pong tinatawag na limitasyon. Hanggang dito lang po yan sa lupa. Pag pinatay ka, hanggang dito lang yan. No? Pag ikaw po, mga kapatid, ay sinaktan ng kapwa mo, masasaktan ng kalooban mo, mga ilang taon, sabi mo na 10 years, lupa din yun. Maaari rin kayo magpati. Mga kapatid, lahat ng bagay dito sa lupa, mayroon pong limitasyon. Pero kapag ang Diyos po, mga kapatid, ay nagpasya na kuhanin mo ang ating buhay, tatandaan niyo po, hindi po natatapos ang kanyang kayang gawin doon. Na kapag kinuha niya pong ating buhay, hindi po natatapos ang kanyang limitasyon doon. Kung ikaw po ay masama, mga kapatid, na nabuhay sa mundong ito at nagpapawalang kabuluhan ka, hindi ka natatakot sa Diyos, hindi ka natatakot na alam mo yun, nakakaramdam ka dapat sana nakakaramdam ka ng takot sa Diyos, pero hindi ka natatakot. Pag once na kinuha na Diyos ang iyong buhay, pag ikaw po ay namatay, kaya kanyang dalhin doon, ibulid, mga kapatid, sa impyerno. Kaya dapat, mga kapatid, sa mundong ito, sa buhay natin, matakot po tayo sa Diyos. Mas nakakatakot po ang mabulid sa impyerno kasi sa mawala ng pera. Mas nakakatakot po ang mapunta sa impyerno kasi magkaroon ka, mga kapatid, ng maraming pagtitiis. No? Nagtitiis ka rito, pinagtitiisan mo ang paglilingkod sa ating Panginoon. Mas maigi na yun, mga kapatid. So, pagdating po sa usapang takot, dapat maging malinaw po sa ating lahat na magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Binibigyang diin po, mga kapatid. Wala tayong ibang pwedeng katakutan sa mundong ito, kundi ang Diyos lamang. Kaya dapat matakot tayo, mga kapatid. Bakit po? Pagkatapos po ng buhay na ito, na tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, doon malalaman kung talagang tayo po ay mapapalangit o hindi. Maliban pa po yan, mga kapatid, sa rapture, ha? Kasi rapture talaga ang inaantay ng church ngayon. Ngunit paano kung hindi tayo abutan? At abutan po tayo ng kamatayan. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, pinangaral ko noon pa, mas mabilis pang dumating ang kamatayan kaysa sa pagdating ng ating Panginoon. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Kasi ang kamatayan po, kahit anong oras pwedeng mangyari. Pwedeng paglabas mo, masagasaan ka, mapagtripan ka, pero yung pagdating ng ating Panginoon, hindi rin naman natin din alam. Kaya parehas silang hindi natin alam, ano po dapat natin gawin? Mas igihan po natin ang paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagkatakot at tayo po'y sumunod sa kanyang mga utos. Dahil yan po ang buong katungkulan ng tao, ang matakot. Okay? Ngayon po, mga kapatid, isa sa mga utos ng ating Panginoon, tatandaan niyo po kanina, kung iniibig ninyo ako, kung iniibig din naman ako, susundin niya aking mga utos. So, mga po ang ginamit. So, tignan natin, mga kapatid. Ito po yung paulit-ulit ko pong sinasabi sa aking ipinangangaral. Itong Hebrews chapter 10, verse 25. Pakibasa po. Hebrews chapter 10, verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So sinasabi din, mga kapatid, huwag pabayaan. Sa isang translation, huwag kalilimutan. So huwag pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa ng mga nauna sa atin. Bakit po? Namamalas po natin
na malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. So kung malapit nang bumalik ang ating Panginoon, dapat lamang ipakita natin na tayo po ay hindi nagpapabaya. Yan. Hindi po dapat tayo nagpapabaya. Bakit po? Dahil, tatandaan niyo po ha, lahat tayo nakaranas mag-aral. Kapag ka sa pag-aaral, siyempre, meron tayong tinatawag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Minsan may Sabado pasok. Pero dito tayo sa basic. Lunes hanggang Biyernes. Kapag ikaw po ay estudyante, at ikaw po ay hindi nagpapapasok, ano po sa tingin natin ang mangyayari? Maaari hindi po natin matapos ang ating grade 1. Okay? Kung nagpapapasok ka ng grade 1, nagpapapasok ka ng grade 2, pumasa ka, nag-grade 3 ka, nag-grade 4, nag-grade 5 ka, no? Nag-third year ka, o nag-third year college ka na mga kapatid, no? Pagdating sa third year college mo mga kapatid, hindi ka nagpapapasok na naman ulit. Sa tingin niyo po mga kapatid, makakagraduate ka? Hindi. Hindi ka po makakatapos ng pag-aaral. Bakit po? Dahil marami pong mga aralin ang iyong hindi nadaluhan o hindi napasukan. Tandaan po natin, sa isang estudyante, kapag hindi po siya makapasok sa isang araw lang, o 2 araw, o 3 araw sa isang linggo, malaki po ang nawawala sa kanyang karunungan na pwede niya sanang makuha. Gayon din po mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang aking pong hinihalimbawa ay gaya nito sa spiritual. Marami po sa mananampalataya ang nagpapawalang kabuluhan, nagpapawalang halaga sa kung ano po ang pagdalo sa gawain, na hindi po naiintindihan ng marami na ang pagdalo mo sa gawain ay isang attendance sa harapan ng ating Panginoon. Kung meron po tayong attendance dito sa lupa, no, ang Panginoong Diyos ay aware din. Tinitignan niya rin po ang ating mga performance kung tayo po ay nakakasunod sa kanyang mga utos. Napaka-basic ng pagkakasulat ng Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag pababayaan ang pagkakatipon. Sino po nag-utos? Ang ating Panginoon. Sinulat po yan ng apostol natin mga kapatid sa ating panahon. Huwag pababayaan. Ngayon mga kapatid, bakit po ba napapabayaan ng mananampalataya ang gawain ng Diyos? Siyempre, una, sa tingin niya, hindi naman mahalaga. Pangalawa, hindi niya yan prioridad. Okay? Tatandaan niyo po mga kapatid, kapag ang tingin mo sa gawain ng Diyos ay hindi mahalaga at hindi mo siya prioridad, tatandaan niyo po ito mga kapatid, ang takot mo sa Panginoon ay hindi ganun kabuo. Ang pagsunod mo, mga kapatid, sa ating Panginoon ay hindi ganun kabuo. Bakit? Dahil hindi kasi prioridad ang paglilingkod sa ating Panginoon. At tandaan niyo po mga kapatid, ang mga taong may takot, sumusunod sa utos ng Panginoon, ay nagpapakita sa Diyos na siya ay prioridad ng kanyang buhay. Nakuha natin mga kapatid. So ngayon, kapag ang isang mananampalataya ay nagpapabaya, ito lang naman po yan mga basic reason mga kapatid. Ano? Meron kasi silang mga tinatawag na mga personal na mga rason, gaya ng aking pinaliwanag kanina. Ngayon, ito po ang danger. Kapag ka ikaw po ay nasanay na hindi dumadalo, mamamanhid ka. Ibig sabihin ng mamamanhid ka, mawawalan ka po ng tinatawag na gana, katulad nung unang-una ka nakakilala sa Panginoon, di ba? Ang init-init mo. Pag madalas ka nang hindi nakakadalo at hindi ka na talaga dumadalo ng dire-diretso mga kapatid, magiging lifestyle mo na siya. Okay? Ito ang nakakatakot mga kapatid. Maging lifestyle mo na siya. Kaya napakalaking question. 1 taon, hindi ka dumalo ng Bible study. Napakalaking
question yan mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ka rin dumalo ng prayer meeting, mga kapatid. Napakalaking question yan sa Diyos. Naki-question mga kapatid ang ating tinatawag na pagpa-priority. Nakikita ng ating Panginoon sa mga oras na ito kung siya ba ang ating prioridad o hindi. Kasi mga kapatid, tatandaan niyo po ha, napakadaling pagpapaliwanag. Pag ang isang tao ay na-inlove sa kapwa niya tao, lahat ng bagay na pwede niyang isacrifice, kaya niyang gawin para sa taong kanyang iniibig. Sa makatao pa lang yun. Pero pagdating sa ating Panginoon, sa ating pong panahon, hindi po lahat ng tao kayang mag-sacrifice. Hindi po lahat ng tao, mga kapatid, kayang i-prioritize ang Diyos. Bakit po? Ito po ang nawawala. Nawawala po yung tinatawag na pagsusumikap. Pag nawala po ang pagsusumikap sa isang mananampalataya na makadalo sa gawain, hindi na po yan mga kapatid talaga makakadalo. Bakit? Wala pang susumikap. Tapos, yung maliliit na bagay na hindi naman ganun kavalid sa ating Panginoon, gagamiting dahilan para wag dumalo. Nakuha niyo mga kapatid? Marami po kasi tayong mga pwedeng idahilan, pero tatandaan niyo po, mayroon pong Diyos na matalino na makakakita at nakakakita ng ating mga ginagawa. Hindi po tumatanggap ang Diyos base sa Bible ng reasoning. Wala po tayong pwedeng irason kung bakit hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Marami po tayong pwedeng gawing pag-adjust ng oras para po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya napakasakit pong makita ang mga mananampalataya na hindi po nagpapakita ng kanilang oras sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, huwag po sana tayong masanay na ganito, matulad sa iba. Ngayon po, ito mga kapatid, ang mga dahilan kung bakit hindi makapaglingkod ng nararapat ang tao sa Diyos. Ito po mga kapatid, isa-isay natin. Kaya po hindi po makapaglingkod ayon po sa nararapat ang tao dahil po, siyempre, kabaliktaran nun. Kakulangan ng takot. O kung minsan, wala na. Wala na talaga. Okay? Sumunod mga kapatid. Kakulangan ng pagsunod. Okay? Nagkukulang po ang tao sa pagsunod. Sumunod. Kawalan po ng tamang impormasyon. Okay? Kapag ka ang tao po ng Diyos ay wala pong tamang impormasyon sa kanyang salita, makukontento po siya sa kung anong klaseng paglilingkod meron siya. Ano po ang halimbawa? Kapag ka pinagkamalian po natin yung salita na kahit mabagal lang ang iyong paglilingkod, basta hindi ka humihinto. Diba? Naririnig po natin yan sa mga preacher, kahit ako po nagsasalita niyan mga kapatid, na hindi pabilisan ang paglilingkod sa Diyos. Kahit pa isa-isang hakbang, at least nagpapatuloy ka, mga kapatid. Nalilimutan ng marami. Minsan, ang pagpapatungkol dahil ang impormasyon na kanilang narinig, akala nila, okay lang magsimba kahit linggo lang. Kahit hindi ako magsimba ng Merkules o prayer meeting, okay na yun kasi kahit pa isa-isang hakbang lang, at least nakikita ng Diyos na ako'y nagpapatuloy. Mali po yan mga kapatid. Ang pinupunto kasi na kahit hindi ito pabilisan, kundi kahit pa isa-isang hakbang, kahit mabagal ang paglilingkod, okay yun, basta nagpapatuloy. Ang pinupunto kasi nun mga kapatid, dumadating ka sa kahirapan ng buhay. Dumadating ka sa matitinding pagsubok na kung minsan inuusig ka ng pamilya mo, pero gumagawa ka ng paraan para makatakas, maka-attend ka, mga kapatid, ng Bible study, maka-attend ka ng prayer meeting. Ibig sabihin mga kapatid, anumang pressure ang dumadating sa buhay ng isang Kristiyano o isang tao mga kapatid,
gumagawa po siya ng tinatawag na paraan. Mayroon pong tinatawag na pagsusumikap. Nagsisikap po sila sa harapan ng ating Panginoon na makita ng Diyos ang kanilang ginagawang effort. Nakuha ninyo mga kapatid. Ngayon po, yan po yun. Kapag ang isang tao po ay wala po sa tamang impormasyon, mawawala po siya sa tamang paglilingkod. Okay? Kailangan po ng tamang impormasyon. Lalo na kung ang isang tao hindi niya alam ang kahalagahan ng Hebrews chapter 10 verse 25. Marami po sa mananampalataya, hindi po alam ang aral na ito. Ngunit po dito po, mga kapatid, sa aking itinuturo na po ito sa atin ng Diyos noon pa, at matagal na po itong pinupukpok sa pangangaral. Ngunit marami po sa mga mananampalataya ang hindi talaga natututunan ang bagay na ito. Hindi pumapasok sa kanilang mga puso. Ngayon po, sumunod po ang dahilan kung bakit di makapaglingkod ang tao ayon sa nararapat. Ito po mga kapatid, for the last. Ito po yung tinatawag na maling pagtukoy. Maling pagtukoy sa prioridad. Okay? Mali yung pagtukoy ng prioridad natin eh. Alam niyo yun, sa ating pong panahon, maniwala man kayo sa hindi, maraming tao, okay lang na hindi makapaglingkod sa Panginoon, basta wag mawala ang trabaho. Ibig sabihin, ang prioridad niya mga kapatid sa buhay, pamilya, trabaho, sarili, no? Kung may anak, ang kanyang mga anak ang kanyang buhay, kung malapitin sa kaibigan, dahil sa kaibigan, di siya makapaglingkod sa Panginoong Diyos, yung kanyang pagtukoy sa kanyang prioridad, mali. Kasi po tayo pong mga mananampalataya, dapat ang ating unang prioridad ay ang Diyos. Ang sumunod po sa kanyang mga utos, mahalin po siya, sapagkat yan po ay katungkulan ng tao. Magkaroon po tayo ng takot. Yan po ang unang-una na dapat nasa isip natin. Ang unang-unang nasa isip natin ang matakot at sumunod sa kanyang utos. Nasa puso't isipan po dapat natin ang bagay na yan. Ngayon po, for the last, bago po tayo matapos mga kapatid. Dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 18. Basahin natin mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiyara? Okay. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mga mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Nakita niyo mga kapatid? Kung ang mga, sino yung mga? Matuwid. Okay. Kung ang mga matuwid, sa unang translation, sa King James, ay bahagya bago maligtas. Sa isang translation, kung ang isang matuwid o ang mga matuwid, halos hindi maligtas. Gaano pa kaya ang Makasalanan. makasalanan? Nakita ninyo? Meron pong matuwid at meron pong makasalanan. Okay? Ito pong dalawang uri ng tao. Okay? May matuwid, may makasalanan. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, kung ang mga matuwid, bahagya, sa isang translation, kung ang mga matuwid, halos hindi maligtas. Okay? Halos hindi maligtas. Gaano pa kaya ang mga makasalanan? Ano po ang pinupunto ng talata mga kapatid? Hindi po ganun kadali ang maglingkod sa Panginoon. Ngunit hindi rin naman ganun kahirap. Ano lang ang punto dito mga kapatid? Kung ngayon pa lamang, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, halimbawa, 10% to 100%. Kayo po ang nakakaalam
kung ilang porsyento ang performance na ipinapakita natin sa paglilingkod sa Diyos. Nakukuha ninyo ha? Kapag 100% ka mga kapatid, siyempre, tinutukoy yan mga kapatid, matuwid eh. Nakuha ninyo? Ngayon po, kapag matuwid ka, ibig sabihin, approve ka sa Diyos, okay ka sa Panginoon, ikaw ay matapat na alipin ng Diyos, matapat na lingkod ng Diyos, talagang faithful ka sa Panginoon. Pinupunto niya kung ganong klase kang tao, ayon sa aking ininalarawan ngayon, ikaw nga halos hindi maligtas. Dahil pinilit mo, nagsikap ka, ginawa mo ng paraan na maging matuwid ka sa harapan ng ating Panginoon. No? Halos hindi ka nga maligtas eh. Dahil talagang sinikap mo. Dumaan ka sa butas ng karayom. Gaano pa kaya kung ang paglilingkod mo, mga kapatid eh, hindi naaayon sa dapat na makita ng Diyos. Okay? Kung ang mga makasalanan nga mga kapatid, nakita nyo ang pagkakaiba? Kung ang mga matutuwid ay halos hindi maligtas. Sige, pakibasa ulit, brother. Praise the Lord. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? So, tinan nyo, mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Okay. So, meron makasalanan na hindi kumikilala sa Diyos. Ngayon po, bago po tayo magtapos, gusto ko po maintindihan at ipaunawa po sa inyo mga kapatid. Kung tayo nga nagsusumikap, na lagi tayong makadalo, na lagi tayong makasunod, dumadaan tayo sa butas ng karayom mga kapatid, para lang maligtas. Paano pa kaya ang mga hindi kumikilala, makasalanan, na hindi naglilingkod sa Diyos? Saan sila lalo pupunta? Kung tayo nga nahihirapan eh. Pahirapan. Pero ang punto dito mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, huwag na huwag niyong iwawala ang pagsusumikap kahit mahirap. Kahit nakakatamad, bumangon ka. Kahit minsan mga kapatid, nadi-discourage ka na, ipakita mo ang sarili mo mga kapatid na dumadalo sa gawain ng Diyos. Kahit na minsan mga kapatid, may katampuhan ka sa loob ng iglesia, dumadalo ka pa rin mga kapatid, pinakikita mo ang iyong pagsusumikap. Dahil gusto mong maligtas, mga kapatid, tatandaan niyo po, kung ang pagsusumikap ang isa sa susi para makapasok sa langit, ang kawalan ng pagsisikap mga kapatid din ang magiging dahilan kung bakit tayo maiimbierno. Nakuha natin mga kapatid. Kaya sa oras na ito, bago po tayo magtapos mga kapatid, nawa ito po ay ating naintindihan na tayo po ay nabubuhay, ang buo nating katungkulan ay ang matakot sa Diyos, sundin ang kanyang utos. No? Yan po ang ating dahilan o yan po ang dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. At kapag tayo po ay mayroong tamang takot sa Panginoon, magkakaroon po tayo mga kapatid ng maayos na paglilingkod. Okay? Huwag na huwag po natin iwawala ang takot at ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo ito ngayon.